We're back in Ask Theo. Now, since this is the season of Advent and Christmas, Wow. maraming tanong on both. So maybe we can discuss this in this episode. Okay Beautiful. lang? Thank you. The first question Good question. The first question is, we usually confess and prepare ourselves in both Advent and Lent season. Anong difference? Yung preparing for Christmas and preparing for Easter Sunday. Well, the preparation for Easter Sunday is actually more of real repentance of your sins, trying to apply to your life the death of Jesus Christ for your sins so that you may rise. So parang sabihin natin, ask Theo to, theologically, ang major image is baptism. Kasi noon, ang immersion ng baptism hindi lang buhos sa ulo, but it is parang ilalagay ka sa tubig and you will really disappear sa tubig. Ang tawag doon, immersion. Para pag angat mo, when you rise, that's now the resurrection. So yung ating Lenten practice, it's more of repentance. Di ba sabi, repent of your sins and believe in the gospel. Dito sa Advent, actually, sa totoo po, hindi natatapos ang Advent. Kasi pag pinag-usapan ng Advent, more than preparation for Christmas, actually the preparation for Christmas sa simbahan is yung simbang gabi sa atin. Sa atin, Siyam. Sa official liturgy, 8 lang. Starting December 17. Pero sa atin, ang Advent na 4 Sundays is a preparation to meet Christ the Lord in His second coming. Pag sinabi kong ganun po, ang second na yon, pwedeng dumating siya to judge heaven and earth and all peoples. Anytime now, di ba? That's true. Pero mas anytime now, ang tingin ko, yung sa atin, ang ating pagdating ni Kristo sa atin, di ba sabi niya, I will come back and take you to myself. Probably the Advent season is good way of considering. Pag sinundo ako ni Kristo, matatagpuan ba niya ako sa daan ng pagsundo? Kasi baka mamaya, sinusundo niya ako sa Pampanga, naandun ako sa Laguna. Diba? North Hindi kayo and magkikita. South. Hindi kami magkikita. Pag sinabi kong Laguna siguro, palayo ka kasi. Samantalang ang daan patungo sa kanya, para kanya masundo, papuntang north pala. Ito tama yun. True North Kristo He's coming from the north. So, probably we could say, ang Advent season, ang tanong ay, ikaw ba'y naghahanda or handa na makatagpo si Kristo sa oras ng pagsundo sa iyo? So, parang ano rin to part ng November season when it talked about death, pero saints, at saka judgment. Yun ang tema ng first Sunday of Advent palagi. No? So, palagi pinag-uusapan in the coming of the Son of Man upon the clouds, appearing before peoples and all nations, tayo ba'y handa? Now, there's another question for Christmas. The highest ultimate season of church is Easter, right? Correct. Why do Filipinos celebrate Christmas more than Easter Sunday? Well, first question ko dyan, parang pasakali. We celebrate more than Easter sa season na yan, ang pasakit. As Filipinos? Kasi Pilipino tayo, marunong tayong makiramay. Okay. Tapos, pagdating na sa victory, pagdating na sa tagumpay, para sa atin, nakiramay ba ako? Ako ba'y nakasali niya sa kanyang paghihirap?
mas mahalaga sa Pilipino yon kesa mag-celebrate ng tagumpay. Kasi siguro sa atin, pagdating ng tagumpay, ang daming aali-aligi dyan. Doon lang sumasama Pero hindi naging alagad sa daloy ng paghihirap Bakit mas mahalaga yung celebration, yung festivity ng Pasko? Pamilya. Reunion sa atin yan Tama. Kaya nga, merong show ng Going Home to Christmas dedicated to the OFWs Pag pinalabas to, baka may time pa kayo bumili ng ticket. Yes, kasi naging storyline dito. By the way, tonight po ang unang palabas. Kailan yung sa atin? December 14. 14. Pero, so please buy the December 14 show. Yung ibig sabihin na gustong-gusto palagi ng mga Pilipino abroad makauwi sa pamilya. Naku, ang ganda ng parang ang ganda ng Christmas advertisement years ago ng Coca-Cola. Imagine, binigyan nila ng ticket ang mga OFW sa Paris, sa Italy, na 14 years na hindi nakakauwi. Biruin nyo lang yung surprise ng pamilya. And therefore, yung handaan, kainan, samahan, o pagiging isa uli. Napakaganda naman yan po Kasi, pag pinag-usapan natin ng Advent, hindi naman tayo mamamatay, susundin tayo ni Jesus. Susundin niya tayo because there are many places in my Father's house. Iuwi pala niya tayo. Dadalhin niya tayo sa talaga nating tahanan. And therefore, tahanan is a place where tumatahan lahat ng mga kagustuhan mo, ng mga hangarin mo, lahat ng plano mo. Parang, ito na yun pamilya Nagkakasama tayo. The first Christmas was the first Holy Family gathering, right? It's also family. Well, kaya nga, the Sunday after Christmas Day is Holy Family Holy Sunday. Family, tama. Tama ka doon Sagrada Familia. Sagrada Familia. Ang galing talaga ng Diyos kasi ang Diyos pamilya din naman Oo. It's a trinity of persons, union, communion, friendship, bigayan, service, love for each other. I think mas malalim sa Pilipino yun kasi ang pinakabalalim daw na diwa ng Pilipino ay kapwa. Masabi kang wala kang kapwa, parang tao siya, parang hindi ka tao. And it's the time that it's about giving. Correct? At lumalawak yung pamilya. Di ba, dadating na din yung mga time na siguro sa family of origin, kung meron pa mga magulang, lahat ng mga anak ng magulang na yon, baka sa gabi, midnight ng 24th. Pero sa family naman ng asawa, next morning. Two families yan. Minsan naman, nagtatagpo yung dalawang yan. Magsasabi, sige, sa amin ang Pasko. O next year, sa inyo naman ang Pasko. Or sa amin ang Pasko, sa inyo ang New Year. Kasi yung buong 8 days ng 25 to January 1, Pasko sa atin yan Di ba? Question, Pasko. Ano ba ang talagang essence ng pagiging ninong at ninang sa Pasko? Kasi ang expected, magre-regalo ang ninong. Pero ano talaga yung meaning ng pagiging ninong at ninang sa isang bata? Wow. Hindi lang siya aginaldo, di ba? Marahil, yun ang inaantay ng mga magulang kasi baka wala silang masyadong maibigay na regalo sa mga anak. Di ba 25 ng December, ang dami naglalakad. Punta sa mga ninong. Pupunta sa ninong at ninang. At dyan palagi yung mga ninong at ninang out of town. Tatago. So, tama. Parang naniningil ba tayo sa ninong at ninang pagdating ng Pasko dahil aginaldo mas, sabi nga nila, aginaldo. I would think na it's just a sign, sa akin ngayon, of the cuff. Parang, it's just a sign na I am connected with you, bibigyan kita ng Christmas gift. Kasi hindi ko naman bibigyan ng Christmas gift lahat ng tao Pero sino ibibilang ko sa aking aginaldo sa Christmas gift? Siyempre, una, kapamilya ko. Kapatid ko, ako, pare ako, kapatid ko. Kami, meron kami Christmas exchange sa mga pare. Pero hindi lahat ng Don Bosco priest bibigyan namin. Kami-kami lang sa community.
What I mean to say, your nearest kin, di ba? Yun ang una. Pero may iba, inaaginaldohan ng barangay eh. Di ba? Oo. Palagay ko mga politiko na yan. No? Oo. Kasi malapit na nga naman ang eleksyon. Pero yung ba'y talagang tunay na aginaldo o merong balik sa kanila yon? Siguro ang tunay na ibig sabihin ng ninong at ninang pagdating sa Pasko at nagbibigay ng aginaldo ay, ako pa rin ay iyong parang godfather, godmother, godchild kita. At ang galing, sana nga, sa ganitong time ng pagbisita ng mga ating mga inaanak, sana makilala nila kanilang kinakapatid. Di ba? Kasi pamilya tayo eh. I'm your godfather, I'm your godmother, ikaw ay aking inaanak. Meron ka pa rin ibang kinakapatid. Ang tawag dyan, Christmas becomes extended family. Di ba si Kristo, in-extend niya yung kanyang pamilya na nasa langit siya kasama ng Ama at Espiritu Santo. Naging kapamilya tayo. Marahil sa aking off the cuff, magandang mga ninong at ninang, ipakilala rin ang kanilang mga kinakapatid ng kanilang mga inaanak. Last question for this Christmas and Advent episode. Birthday ni Jesus, anong pinakamagandang irigalo ko sa kanya? Sabi nila, sa exchange of gifts muna sa atin, mas maganda yata mag-exchange tayo ng apologies. Mag-exchange tayo siguro ng, sabihin natin, parang clean slate for the new year. Sige nga, magsulian tayo ng ating mga hinaing sa isa't isa. Tapos na muna yon. So I think the first gift is forgiveness because Christ came to forgive. Pangalawa, I think the best gift that Christ would like to receive is siguro tanggapin siya komunyon, Eucharist. Na sana pagdating ng Pasko at sa Kapaskuhan at kung maaari sa Misa de Gallo 9 days, tayo'y magkomunyon. Tanggapin natin because He came to His own, but His own did not accept Him. Kalungkot yun sa Gospel ni John, chapter 1. But to those who did accept Him, He made them children of God. Siguro yan ang gusto niya. So on that note, Mano po Ninong, bukas ang regalo. Merry Christmas. Papadala ko na lang sa padala. You've given me enough gifts to last a lifetime, which is faith. Thank you. I thank you for that. Bless We'll be you. back.